congressman, gobernador at iba pang lokal na kandidato nagsimula ng mangampanya. Mga poster na kung saan-saan lang nakapastil, pinagbabaklas ng COMELEC. May mga lugar na magkakapamilya ang magkakalaban at meron din inendorso ng kamag-anak na nakakabulaga. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Biglang pagkapasok sa finals ng Miami Open, Alex Ayala, sumakses pa rin at ninagaywan sa buong mundo ang galing ng Pinoy sa tennis. Mag-uuwi rin siya ng mahigit 19 million pesos. Magnitude 7.7 na lindol, lumanin sa Myanmar at iba pang kalapit na bansa. Ginagawang building sa Thailand, gumuho. Defense Secretary ng Amerika na ipagkita kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Tiniyak ang matibay pa rin natin alyansa laban sa China. Mga taga-suporta ni Duterte nagtipon-tipon sa Maynila at Davao ngayong ika-80 kaarawan ng nakakulong na dating Pangulo. Bakbakan na sa PBA Finals. TNT ka ba o Ginebra? Ang aksyon sa Game 7, sisilipin natin live. At ito na nga, Mumfad exclusive. Isa pang Hollywood actor na bumida sa Star Wars. Nasa Pilipinas na rin para sa shooting ng pelikula, The Next Resort. Sila ng diskarte sa panunuyo ng botante sa kanilang mga lungsod. Meron din inendorso ng kanyang kaanak at tinawag pang future president. Live mula sa Sampaloc, Maynila, nasa Frontline Balitarian si Camille Samonte. Camille, kumusta ang kampanya dyan? Gigi, maaga nga kinalampag ng camping, jingle at motorcade caravan ng mga kandidato ang iba't ibang lugar sa Magaling ang seguridad na naranasan ng mga Manileño na isa ang mayor. In fact, makikita niyo na nadaanan ko na naman. Sabihin ko, mag-ayos ngayon na ng umaga, ang batura nasa kalsada pa. Don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that will hurt o makasakit ng damdamin. Hindi rin nagpahuli sa pag-motorcade sa distrito ng Santa Cruz ang isa pang mayor aspirant na si Sam Versosa. Kung papalari, siya raw ang magpapabago sa pamamalatag sa lungsod. Kasi ilang beses sila nga sumubok ng mga mayor na yan eh. Ilang beses silang nakako. Nakako. Takpan mo yun. Tinapay pa binilibag doon. Uy, mas lalo na baon sa utang at mas lalo na kawawa ang mga Manileño. Kapagod naman sa Palestine na proclamation rally for election is Mayor Vico Soto at the election is Vice Mayor Dodo Rivers. Ang amang si Vic Soto mismo ang nagpakilala kay Mayor Vico. Gigi, sa mga oras na ito, sabay na isinasagawa ang proclamation rally na mahigpit na magkatunggali na sina Moreno at Lacuna. Dumog ang kanilang mga supporter na nag-aabang na marinig ang kanilang plataforma. Yan muna ang latest balik sa inyo. Maraming salamat, Camille Samonte. Pinagbabaklas ng COMELEC ang mga iligal na campaign material sa unang araw ng kampanya para sa mga lokal na posisyon sa Bilang Pilipino 2025. Karamihan dyan, hindi sumunod sa tamang suka at hindi rin environment friendly ang material. Nasa pangapay ng balitang niya, si JC Cosico. Mga campaign poster
ng mga kandidatong nakapaskil sa food breaks, pati na rin ang mga hindi gawa sa environment-friendly material. Yan ang mga pinag-usapan sa congressional election para Wala daw silang ano eh. Nag-ano na ako na ako. sa Secretary Wala sa likod? kasabayan ang unang Kasi wala daw araw ng kasama. local campaign period para sa bilang Pilipino 2025. Illegal kasi ang kanya. Bukod sa pasok dapat sa 2x3. Opo. Dagdag pa ng comment, warning muna ang kakaharapin ng mga kandidatong may illegal campaign posters ngayong araw. Pero simula bukas, wala na balik ang yan. Pwede ang bawid. Pwede ang kumusta naman ang sitwasyon dyan. Hindi pa rin nasa post yung may rally ng mga nagsuporta dahil sa Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Menjola Street. Ang kami namin nagbilig para sa kaarawan ng dating Pangulo ay mabigyan siya ng patas sa paglilitis doon sa International Criminal Court. Kahit kulikang araw ay tuloy-tuloy pa rin ang mga nagsuporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon sa Plaza Miranda at dito nga sa Menjola para yan sa ipagdiwang ang kawalumpung kaarawan ng dating Pangulo na nakakulong ngayon sa Nagig sa The Netherlands. Ang ilan sa mga nakasama mga OFW na umuwi para sa prayer rally. Karamihan sa kanila ay bitbit na placards ng pagsuporta. May iba namang plano pang lumipad padalhin. Nag-aayos na rin daw sila ng kanilang visa. 4 beses na palipat-lipat ng prayer rally venue ang mga supporter ng dating Pangulo. Magtitipon dapat sila sa liwasang Bonifacio. Pero naunahan sila roon ng mga progresibong grupo na kontra Duterte. Nalauna, lumipat sila sa Bonifacio Shrine at nagpunta sa Plaza Miranda sa kaka nagtungo dito sa Mendiola Street. Julius, alas 5 na ng hapon bago pa nakasettle down o nagtipon-tipon dito sa Mendiola Street sa mga nagsuporta ng dating Pangulo. Dahil na yan doon sa Adelia na kanilang dinanas simula na. Originally, yung schedule nila ay 3 p.m. pero 5 p.m. dinig sila ng 2 hours. Pero sabi sila, tuloy-tuloy nga lang sila hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Dito naman sa traffico, dito sa Manila, tuloy naman yung daan dito mga sasakyan at ng mga biyahero dahil may mga pulis at mga traffic enforcer na rin na nandito. So wala nga nangyayari sa Beria dito sa Lacson Street, sa Casal Street at maging sa Retro Avenue. Maraming salamat, Rainier House. Nakitong modus ng ilang Chinese na naneneke ng dokumento para palabasin Pilipino sila at para makapagnegosyo sa bansa. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Mukhang itong pangkaraniwang hardware store sa Vigo City, Davao del Sur. Pero sa investigasyon ng Bureau of Immigration na gustong isa palang Chinese ang may-ari ng isang bisigmento, gumamit siya ng pekeng birth certificate at ID. Ito po yung Pilipino na nag-register ng kumpanya. Ito po ay isang fictitious name. Gumamit po ng mga Philippine documents. Wala noon ang may-ari nang dumating ang mga taga-immigration pero tinutubig na siya na-aresto naman ang 50 anyos na namamahala sa hardware store na isa rin Chinese. Ayon sa immigration, may working visa naman daw siya pero para ito sa isang